Umibig si Richard kay Julia, ang kanyang kababayan na halos kasabay niyang lumuwas ng Maynila para sa paghahanap ng trabaho. Nakakita nga ng trabaho si Richard, ngunit nabigla siya. Ang kanya palang among kongresista ay babaero at ibinabahay na nito si Julia. Nakahinga ng maluwag si Richard nang kamayan siya ng congressman matapos tunghayan nito ang kanyang biodata form. Okay Richard, maaari ka nang magsimula bukas, nakangiting sabi ng 50 taong gulang na mambabatas. Dito mo ako susunduin alas 8 ng umaga, saka mo na malalaman ang iba mo pang trabaho. Tungkol sa sweldo mo ay wala tayong pag-uusapan. Maraming salamat po sir, nahihiyang tugon ni Richard. Isang bagay lang ang gusto kong lagi mong ibibigay sa akin habang nasa pudar kita Richard. Patuloy na lahad ni Ginoong Rebeco Laredo, ang congressman, at iyon ay ang buo mong katapatan sa akin. Magkakatagalan tayo kapag ginawa mo iyon. Ngumiti si Richard. Wala po namang problema roon sir. Kanino pa ho ba ako magiging matapat kundi sa taong paglilingkuran ko? Sa bagay, rekomendado ka ni Kumpadring Militon. Kaya nga hindi na ako nagdalawang isip sa pagtanggap sa'yo bilang driver alalay. Ikaw pala ay dating pulis na may magandang record. Tamang-tama sa lalaking kailangan ko Richard. Tinapik-tapik ng mambabata si Richard. Mula sa kabahayan ay lumapit sa kinaroroonan nilang garden set si Ginang Jasmine Laredo. Ang Ginang ay maganda pa rin kahit sa may edad na at may katabaan. Jasmine, may bagong driver na tayo. Itong si Richard na rekomendado ni Padring Militon. Na-interview ko na siya at bukas na magsisimula. Inakbayan ni Congressman Laredo ang Ginang. Nginitian ni Ginang Laredo si Richard. Gwapo pala, malaking lalaki. Sa bukas ng mukha mo ay natitiyak kong mabait ka, Richard. Welcome sa household namin. Thank you ho, ma'am. Gumanti ng ngiti sa Ginang si Richard. Ang malaking bahay sa exclusive na lugar ay minasdan pa ni Richard nang nasa labas na siya ng bakuran ng mga Laredo. May gilak na lumukob sa kanyang pagkatao sa mga sandaling iyon. Biruin mo siya ay maglilingkod sa magaling na kongresista. Sabi niya sa sarili. Ang hinahangaan niyang mambabatas ay nakadaupang palad niya ay hahatid pa sa mga lakad. Si Richard Digos ay mula sa Bicol at nagtungo sa Maynila para baguhin ang takbo ng kanyang buhay. Dati siyang rookie cop pero umalis sa pagkapulis matapos mawala ng gana sa ilang patakaran ng mga nakatataas. Sinulatan niya ang kanyang ninong Militon na may kabuhayan sa Maynila. Tiyempong naghahanap ng driver si Congressman Laredo at siya ang nairekomenda ng kanyang ninong. Pinata pa si Richard at panganay sa 3 magkakapatid. Buhay pa ang kanyang mga magulang na namumuhay ng simple sa bukring sinasaka sa piling ng 2 nakababatang anak. Nang gabing iyon ay gumawa ng sulat ang binata. Ibabalita niya agad sa kamag-anak sa Bicol na siya ay maglilingkod sa mahusay na congressman. Tinunghanian niya ang ginawang liham. Dear inay, itay at mga kapatid ko, parang mahirap paniwalaan pero heto at tanggap na ako bilang driver ni Congressman Laredo. Pinagsisimula na nga ako kinabukasan din. Maayos daw naman ang tatanggapin kong sweldo. Magpapadala agad ako riyan ng pera sa unang sahod ko. Ang mga kapatid kong sina Tony at Carla ay hindi dapat mapatigil sa pag-aaral. Sagot ko ho ang gastos nila. Nagmamahal Richard. Habang nakahiga sa pang-isahang kama sa munting silid na inuupahan, naalala ni Richard ang sabi ni Congressman Laredo. Bukod sa pagdadrive ay may iba pa raw siyang trabaho na bukas na niya malalaman. Ano naman kaya iyon? Tanong ng binata sa sarili. Gagawin din kaya akong part-time messenger. Wala nang iba pang hulang maisip si Richard. Alas 6 pa lang ng umaga ay gising na si Richard. Naligo agad siya at nagbihis. Kasunod ay nag-almusal siya sa isang maliit na pansitere sa kanto. Sa bahaging iyon ng Maynila na kayang tinitirhan, ay nakasanayan ng binata ang pag-aalmusal ng mabilisan. Isang order ng pansit gisado, 3 pansit disal at isang puswelo ng umuusok pang kape ay nakararaos na ang kanyang agahan. Ang payak at simpleng buhay sa probinsya ay dala pa rin niya sa kalunsuran. Dapat lang naman na isa loob ng binata. Mahirap lang ang kanyang pamilya at nakarap siya sa pagpapaaral sa 2 nakababatang kapatid. Tama lang na magtipid siya sa lahat ng bagay. Alas 7 ng umaga ay pasakay na siya ng jeepney patungong Quiapo. Mula roon ay muli siyang sasakay para marating ang lugar ng mga Laredo sa Quezon City. Alas 7:45 ay nasa bakuran na si Richard ng paglilingkuran. Ganap na alas 8 ay sakay na niya ang ginagalang na mambabatas. Siya nga pala Richard. Napagkasunduan namin ng misis ko na mas convenient sa ating dalawa kung mag-i-stay in ka na lang sa amin. Total naman ay mas maayos at
natulungan at malapit sa garahe. Ano sa palagay mo ha? Payag ka? Mula sa likurang upuan ay nagtanong si Congressman Laredo. Wala akong problema sa akin, sir. Tama kayo, pabor din sa akin kung doon ako sa inyo titigil. Makatitipid ako sa pamasahe at pagod. Ayos, sir. Bukal sa loob na tugon ni Richard. Good iyo. Tumikhim si Mr. Laredo. Ngayon naman ituturo ko sa iyo ang iba mo pang gagawin. Ikanan mo sa susunod na kalye, Richard. Sunod-sunuran ng binata. Matapos kumanan at kumaliwa, siya ay muling kumanan sa isa pang daan gaya ng instruksyon ng amo. Sa dulo ng malapad na kalye ay pinahinto siya sa tapat ng dalawang palapag ng mga townhouses na nasa isang malawak na bakuran. Pumasok sa driveway ang kotse ng congressman at umuko pa sa isang bakanteng parking space. Ang mambabatas ay nanatili sa loob ng sarado pero air-conditioned na sasakyan. Richard, magpunta ka sa Unit 6. Kumato ka ng 3 ulit at sabihin mo sa babaeng naroon na hinihintay ko na siya. Yes, sir. Bumaba agad ng sasakyan si Richard pero may naalalang itanong, ano nga ho palang pangalan ng babae, sir? Napalunok muna si Rebecca Laredo bago nakasagot, Julia. Julia ang tawag ko sa kanya. Nakangiting tumango si Richard. Naalala niyang babaeng minsan ay lihim niyang itinangi sa puso. Kapitbahay nila noon sa Bicol ang dalaga at Julia rin ang pangalan. Nakakailang hakbang ng palayo sa kotse si Richard nang tawagin siya ng amo. Mabilis na nagbalik sa kotse si Richard. Yes, sir. On second thought, ako na lang ang pupunta sa Unit 6. Ako na lang ang bahala kay Julia. Stay here, bantayan mo ang kotse. Yes, sir. Sa sarili nang ito nasabi ng binata. Si Rebecca Laredo ay nakaibis na ng sasakyan at maliksing patungo sa kinaroroonan ng babaeng nagngangalang Julia. Muling naalala niya si Julia. Ang Julia na itinangi niya pero lumayo at nagimang bayan. Ang alam niya ay nagtungo ito sa Baguio City at pinaaral umano ng isang malayong kamag-anak na mayaman. Nang hinayang siya noon, nakalis si Julia na hindi niya napagtapatan ng pag-ibig. Ang pagtatangi niya sa dalaga ay nanatiling nakatago sa kanyang puso. Marahil kanyang naisip kung niligawan niya at napasagot si Julia. Posibleng nagbago ang takbo ng buhay ng dalaga. Baka hindi ito tumuloy sa pag-alis sa Bicol. Baka nagkasya na itong sa kabikulan na lamang magpatuloy ng pag-aaral. Ang alam niya ay may mataas na pangarap si Julia. Nais nitong mayangat sa kahirapan ng mga magulang gaya rin niya. Bago nga siya napa sa Maynila ay nabalitaan pa niyang nakakapagpadala na ng pera sa mga magulang si Julia. Marahil ay nag-working student sa Baguio si Julia. Naisip ni Richard, kawawa naman ang kanyang mahal. Nagsasakripisyo ng gusto para lang matupad ang mga pangarap. Sabi pa niya sa sarili. Tinanaw niya ang Unit 6. Mataas iyon na tulad ng iba pang unit ay halatang pangmayaman. Napansin niya ang Venetian bride na nasa tabi ng salaming bintana ay unti-unting sumara. Bigla'y gusto niyang isipin ang babaeng pinuntahan ng kanyang amo ay babae nito. Chick na hindi maihantad sa publiko. Pero may bahagi rin sa isip ni Richard na nagsasabing hindi naman marahil ganun si Ginoong Laredo. Marahil ay isang matalik na kaibigan lamang sang Julia na pinuntahan nito. Mas pinapaniwalaan ni Richard ang sarili na kaibigan lang ng kanyang boss ang babae sa Unit 6. Kagalang-galang si Mr. Laredo at may mabait na asawa. At may 2 pang teenager na anak na bumubuo ng maligayang pamilya. Malingang isipin na magloloko pa ang hinahangaan niyang mambabatas. Pagkumbinsi ni Richard sa sarili.